Una, panakanakang putok ang maririnig. Lumipas ang ilang minuto ay maririnig na ang sunod-sunod na putukan ng armas. Ito ang kuhang video ni Bailin sa putukang naganap sa isang sitio sa Barangay Sambulawan, Cadayangan, na sakop ng Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao noong Hunyo 27. Maririnig sa video ang halos walang tigil na putukan. Ang sagupaan ay nagsimula sa grupo ni Dato Renz Tocoran ng Moro Islamic Liberation Front laban kay Dato Agcob Alipulo ng Moro National Liberation Front. Ang dalawang commander ay may tigigit 300 na miyembro. Sa naging panayam ng news team kay Barangay Sambulawan Captain na Sir Emma noong Hunyo 27 ay bigla na lamang umano na nilusob ng grupo ni Dato Renz ang Sitio Mangga ng nasabing barangay dahilan para magsilika sa mga residente. Kasali na ang 6 pang sityos dahil na rin sa takot na maipit sa naglalabang puwersa sa lugar. Actually ma'am, wala man rido dito. Ang kaso lang ma'am, pinapasok kami dito ng mga armado. Kilala namin kay mga tao yun Dato Renz. Dato Renz? Dato Renz, Tocoran. Oh. May tropa kami doon, nakaputok kami doon. Kay pangalawang bisis na ito nangyari ma'am. Okay. So paano po yung mga residente po natin doon, Kap? Ayan sila, nag-evacuate sila sa ano. Umabot ng 3 araw ang giyera ng dalawang Moro fronts kung saan 2 sa grupo ni Dato Agcob ng MNLF ang namatay na sina Elias Cusa at Napondin Kawalid, isang retired army. Ito na ngayon ang sitwasyon ng Sitio Mangga, Barangay Sambulawan, nasakop na po ng munisipyo ng Cadayangan, nasakop na rin ng Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao matapos nagsilikas ang ilang mga residente dito, bunsod na rin ng hidwaan ng dalawang grupo. Nitong Sabado, Hunyo 29, tinunggo ng 34th Infantry Battalion Philippine Army kasama ang Midsaya Police at ang representante ng Government of the Philippines, Moro Islamic Liberation Front to the Coordinating Committees on the Cessation of Hostilities o CCCH ang lugar para tapusin ang giyera. Ugat yan ng mga konting diferensya ng mga pamilya. Another agreement naman ang gagawin namin. Kumbaga, may additional kaming doon sa mga nagawa namin noong una na kasunduan nila. So ngayon, kasi medyo na worsen itong sitwasyon. So we have to to make more magiging substantial yung namin sa kanila. Ayon kay Dato Randy, noong 2022 ay kanila nang naayos ang rido ng dalawang commander at ngayon ay sisiguraduhin na nila na susunod na sa kanilang ilalatag na peace agreement ang dalawang Moro fronts. Actually, this group agreed with our PNP here and the AFP Battalion Commander, Colonel Ray Rico, na kung sino yung mag-uumpisa, pagtutulungan na namin na disiplinahin. Kung lalaban, upakan na rin namin. Sama-sama na pagtutulungan na namin upakan yun para madisiplina na kung MNLF man or MILF yun. Wala rin umanong blood money na ibibigay sa grupong namatayan. Nung namamatay sa mga enkwentro na ganito, charge to experience na lang yan ang mangyayari dyan. Walang dyan. Walang bayaran po ba na mangyayari? No. Nababayaran ng kabilang grupo? Hindi, kasi pagka ginawa namin yun, marami pang mangyayari uli na gano'n para mabayaran yung namatay sa kanila. So, walang blood money. There will be no blood money involved in this conflict resolution. Nangako naman si Dato Randy na maibabalik ang mga gamit, pump boat at hayop na umano kinuha ng grupo ni Dato Renz kung sakali na ito ay mapatunayan. Ang Barangay Sambulawan na dating nasa Midsayap, Cotabato, nasakop na ngayon ng munisipyo ng Cadayangan ng Special Geographic Area ng BARM ay malapit lamang sa Ligwasan Marsh kung saan pangingisda ang pangunahing hanapbuhay. Hiling ng mga residente na sana ay magkaayos na ang dalawang mga commander ng MNLF at MILF nang sa gayon ay makapagpamuhay sila ng mapayapa. Sa ngayon ay inihahanda na ng BARM Government, 34th Infantry Battalion ng 11th ID kasama ang Cotabato Police ang magiging laman ng bagong peace agreement. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Nance Corn Coffee. Ito si Lizelle Anion Banga para sa Balita Radyo Sensero. Basta gwapo, sensero.